Bago tayo dumalangin at tumungo sa pangangaral ng salita ng Panginoon, atin na pong basahin ang ating scripture. Romans 8, verse 16 to 17. Sabi sa verse 16, mga kapatid, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen. And verse 17, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Tayo saglit na manalangin, mga kapatid. Iyako natin ang ating mga ulo. Hallelujah. O aming dakilang Diyos, aming banal na Ama na nasa kalangitan. Ikaw po ang may panukala at programa ng lahat ng bagay. At ang gabing ito, Panginoon, hallelujah, ay hindi nagkataon sa iyong harapan o sa iyong layunin, Panginoong Diyos, kundi ang lahat ng ito ay inordain mo bago pa itag ang lahat ng bagay. At nagpapasalamat kami sa gabing ito sapagkat muling mong idinako ang aming mga buhay, ang aming kalakasan, ang aming spirito at kaluluwa at kaisipan, Panginoong Diyos, sa pagtitipong ito upang muling makapakinig ng iyong salita. Ikaw ay aming masamba at mapapurihan at mapasalamatan, Panginoon. At daladala ang expectation ng bawat isa sa amin na muli kang mangungusap sa aming kalagitnaan, Panginoong Diyos, na ano pa kami ay muling tatanggap ng kalakasan, ng inspirasyon at karunungan nagmumula sa iyo. Kung kaya naman, O Diyos, you may bless your word, bless every one of us, habang nagpapatuloy ang gawain, ikaw nawa ang may taas sa aming kalagitnaan. Aming dalangin ito at sa mo, pinagkakatiwala at hinihiling sa iyo pong dakilang pangalan. It's only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says, Amen. Amen and Amen. Ating palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. You may be seated, mga kapatid. So magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. So meron tayong sapat na oras para sa pangangaral. Ang Panginoon nawa ang magpala sa atin sa gabing ito. So hindi na po ako mag-a-announce o magbabalita, mga kapatid. Updated naman tayo sa group. Alam pong na susubaybayan naman natin yung mga bagay nating ginagawa. So tayo ay dadako na sa salita ng Panginoon sa gabing ito. So mula sa mga talatang ating binasa, ay nais ko pong tumalakay ng isang paksa at na-note ko ito, yung title ko nung Sunday sa teaching ni Brother Wilson, at nabdaanan niya ang bahaging ito at nagkaroon ng inspirasyon sa aking puso para ito ay ma-take note at mapagbulay. Nung madaanan na yung birthrights patungkol kay Jacob at kay Esau. Pero na-take note ko dito sa aking notepad ay new birthrights. So, ang title natin, The New Birthrights. So, triple meaning yan, mga kapatid. Pinakita na kasi ni Mr. Mary Ann yung title natin. Kasi kung papakinggan lang natin, The New Birthrights. Kasi pag binasa mo yung new, diba, ang ibang nagbabasa niyan ay new. Para ang pakinig mo ay new. Diba? Wala. So, pag pinalitan natin yung EW ng O, The New Birthrights. Ibig sabihin, sad to say, mga kapatid, may mga taong walang birthrights. Diba? At napakapalad ng mga tao na nagkaroon ng tinatawag na karapatan sa kanilang kapanganakan. So may dalawang meaning ito na titingnan natin, hindi ko na isasama yung isa na segue lang, parang adlib lang, na wala naman talaga sa pinaka-totes. Bagamat dadaanan din natin yung no, birthright, walang karapatan sa pagiging anak. Pero
yung dalawang mahalagang meaning na nasa topic nating ito ay, una, yung karanasan sa new birth na bawat Kristiyano ay kinakailangang maranasan na maging anak ng Diyos. Yung born again experience. At ito yung topic ni Brother Alex nung nakaraan, the born again experience. So same yon. Yung born again experience at new birth, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin, muli kang ipinanganak. At ang lahat ng nakaranas ng muling kapanganakan, nagkaroon sila ng karapatan. At ang isa pang meaning, mga mahal kong kapatid, ay kaya new birthrights. So yung birthright mismo, hindi yung new birth, kundi yung birthright mismo pero bagong birthrights. Bakit nagkaroon ng bagong birthrights? May luma kasing birthrights. At ang lumang birthright yan ay inimphasize ng gusto ng banal na kasulatan kahit sa New Testament, pero galing to sa lumang tipan. Ito ay batas ng Diyos na ibinigay niya sa mga Hudyo at na-exercise ito, mga kapatid, at dalawang karakter sa Biblia ang nasampulan nito. At yung pangyayaring ito sa lumang tipan ay may kinalaman sa bagong tipan. At sa sulat ni Pablo sa Hebreo, Lord willing, mababasa natin yung verses mamaya kung di ko makalimutan, dahil di ko yun na-take note, mga kapatid. Pero sa sulat ni Pablo sa mga taga-Hebreo, naroon yung kanyang paalala na huwag gayahin si Esau na naging mapaglapastangan, mga kapatid. Nawin na lang halaga niya yung kanyang birthrights, yung lumang birthrights sa lumang tipan. At ang meron tayo ngayon ay ang new birthrights. So ano ang new birthright, mga mahal kong kapatid, sa New Testament? Ito ba ay same ng sistema sa lumang tipan na kung saan ang panganay na anak ang may karapatan sa lahat ng bagay na meron ang ama? Diba? Pag sinabi po kasing birthright, mga mahal kong kapatid, you have the privilege kung ano ang meron sa ama. Kaharian, kapangyarihan, kaluwalhatian, even yung name na nasa kanya, yung karangalan. Kaya napakapalad ng mga taong ipinapanganak na mayroong karapatan. Kaya lang sa banal na kasulatan, ipinakita din po ng Diyos, mga mahal kong kapatid, na kaya niyang baguhin ang karapatang ito. Kagaya na banggit ko, mayroong dalawang karakter na talagang nakilala. Ang isa'y kilalang kilala, yung isa medyo, kung di kayo nagbabasa ng Biblia, hindi kayo pamilyar sa pangyayari, sa panganay ni Jacob na si Reuben. Ang unang nasampulan nito si Reuben, mga kapatid. Di ba si Jacob may 12 sons, mayroon siyang 12 sons and daughters. Meron siyang, tama, 12 lalaki at may mga babae. Pero yung lalaki, tama ba, 12 lahat. Kaya yun yung tinatawag na 12 tribes. At ang panganay sa 12 tribes, mga mahal kong kapatid, ay si Reuben. Na dapat sa kanya yung kalakasan, yung kapangyarihan at kaluwalhatian ni Jacob. Pero dahil nagkasala si Reuben, di ba? Hindi naingatan ni Reuben yung kanyang pagkapanganay. Nilapastangan niya yung kanyang karapatan, mga mahal kong kapatid, hindi ko nababasahin. Kayo na lang ang magbasa niyan. Nilapastangan ni Reuben ang kanyang birthright, kaya naman ang birthright ay ibinigay ng Diyos sa anak ni Joseph. Na imbis na ibigay din doon sa panganay na anak ni Joseph, ibinigay doon sa bunso. At ang pangalawa, na ito kilalang kilala natin, nabanggit ito ni Brother Wilson, ay yung magkapatid na Jacob and Esau, na anak ni Isaac. Na bago pa nagkaroon ng Reuben, ng 12 tribes, ay meron dalawang magkapatid. Diba? Ito, pag binagbubulay ko to, mga mahal kong kapatid, parehas sila ng tatay, parehas sila ng nanay, pero isa lang yung pinili ng Diyos. Diba? Parang kung tao ang titingin, unfair. At panganay po si Esau. Pag pinag-usapan ng batas ng Diyos, mas pabor po ang banal na kasulatan ng lumang tipan kay Esau. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, kahit, halimbawa, yung isang lalaki daw po, merong dalawang asawa, at yung isang asawa ay kinagigiliwan niya o mahal na mahal niya, at yung isa namang asawa ay kinapuputan. Pero kahit sino doon ang merong panganay, di ba? Kung ang kinapuputan ay nanganak ng panganay na lalaki, mas nauna sa kaniya ang karapatan.
So walang favoritism, mga kapatid ko. Kahit mahal na mahal mo kapag yung babae, kapag nanganak yun ng babae, hindi lalaki, at yung concubine, o kaya yung hindi mo paboritong asawa, ang nanganak ng lalaki, nasa kanya yung karapatan. So ganun po yung batas ng Diyos. Kung kaya't itong si Esau, anak siya mismo ni Rebecca. Parehas sila ng nanay ni Jacob na kanyang kapatid, parehas sila ng tatay, at siya ang panganay. Pero alam natin na meron ng tipan ang Panginoong Diyos kay Rebecca na nagawa ng sabihin ng Panginoong Diyos bago pa isilang ang kambal na pumili na siya. Diba? Sabi ng Panginoon, pumili na ako. I love Jacob and I hate Esau. Iniibig ko si Jacob at kinapuputan ko si Esau. At ang panganay ang maglilingkod sa bunso. Kaya nga ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng pagpapasimula ng Israel ay siyang naging ugat ng hatred, mga kapatid ko. Dahil sa dalawang magkapatid na yon, Jacob and Esau. Kaya bago sila nakatungtong sa Promised Land, isa sa pinakamatindi nilang madadaan ng kalaban, yung tribo ni Esau. Diba? Si Jacob na may mga anak, yung 12 tribes, dumami sila sa Egyptians. Sa Ehipto, dumami sila, then pinalabas sila ng Panginoon sa Ehipto, papuntang Promised Land. Ang dami nilang dinaanang mga kalaban, ang mga Amalekites ay nandoon, ang mga lahi ni Lot ay nandoon. Pero bago ang pagtawid nila sa River Jordan, before they crossed the River Jordan, ang nandoon na pinakamalaking hukbo ay ang mga Edomites. At saan galing ang Edomites, mga mahal kong kapatid? Di ba? Galing po yon kay Esau. Pinangalanan siyang Edom dahil siya'y nagutom at ipinagpalit niya ang kanyang karapatan sa kapirasong tinapay. Kaya yung pinakamatindi nilang nakalaban bago ang River Jordan crossing, mga kapatid, ay yung galit na kapatid na si Esau. Diba? Kung mababasa niyo ang Biblia, patakbo-takbo itong si Jacob. Iniiwasan niyang pang-abot sila ng kanyang kapatid kasi magpapatayan talaga sila. At kahit hanggang ngayon, mga mahal kong kapatid, yan po ang kasaysayan nandyan sa Middle East. So, di natin titingnan niyang maigi. So, yung birthright na para kay Esau, sapagkat yun ang batas ng Diyos, ay nawala sa kanya. At napakababaw ng dahilan, mga kapatid. Kaya lang, kahit mababaw, tila ba mababaw ang dahilan, sa paningin ng Diyos, mabigat ito. Ano lang yung naging dahilan kung bakit naiwala niya yung kanyang karapatan? Nung magutom siya. Basahin nga natin ito para ma-review natin at sa mga hindi nagbabasa ay babasa niyo. In Genesis chapter 25, verse 29 hanggang 34, sabi sa verse 29, at nagluto si Jacob ng lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang, at siya'y nanglalambot. Napakasipag ni Esau. Paborito po ni Isaac si Esau sapagkat si Esau po ay masipag na anak. At bukod sa masipag na anak si Esau, masunuring anak po si Esau. Mas mabuti pong anak si Esau kaysa kay Jacob. Obedient, masipag. Ano English ng masipag? Industrious? Father Wilson? Di ba? Isang sabi lang ng kanyang tatay, anak, ikaw mo nga ako ng ganito. Walang pag-aatubili. Hindi nagdadalawang salita ang kanyang tatay, on the go kaagad. Eh si Jacob, nasaan? Panay lang ang kain doon sa kusina. Mama's boy, sabi pa nga, kasi favorite siya ng kanyang nanay. Kung mapapansin niyo sa tagpong ito si Esau, galing sa parang, naghahanap buhay, naghahanap ng makakain. At samantalang si Jacob naman ay nandoon sa bahay na naiiwan na nagluluto. At yung pagod na si Esau, mga kapatid, dahil abala sa trabaho,
umuwi sa kanilang bahay at nadatnan niyang nagluluto, muli si Jacob ng isang napakasarap na lulutuin. And verse 30, at sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhik ko sa iyo, na pakanin mo ako niyong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. So diyan po nanggaling yung mga Edomites. At kung titingnan nyo sa geography ng Israel ngayon, yung paglabas nila sa Promised Land, mga kapatid, yung pagpunta nilang Promised Land, tingnan nyo mabuti, dito sa kanang bahagi, bago ang Jordan River, ay ang mga Edomites. Verse 31, at sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. And Jacob said, sell me this day thy birthrights. So merong alam si Jacob kung ano meron sa birthright, mga kapatid ko. At mahalaga sa kanya yung birthright. Inaabang-abangan niya marahil ito. Hindi ito nagkataon. Di ba? Alam niya na nung araw na yon, baka lagi nagmimintis. Nung mga unang araw, linggo, buwan, nagluluto siya, wala. Hindi pa panahon na magustuhan ni Jacob yung kanyang niluluto, pero isang araw, yung pinagpaplanuhan niya, ito na. Kasi nga, madaya at tuso itong si Jacob. Alam niya kung ano yung kanyang ginagawa, mga kapatid ko. Nakaplanado yan. Di ba? Ngayon, hiningi niya. Sabi niya, ibenta mo sa akin, ipagpalit mo sa akin, yung birthright mo na yan. In verse 32, at sinabi ni Esau, narito ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay. English nga natin, Sister Mary Ann. And Esau said, behold, I am at the point to die. And what profit shall this birthright do to me? So ang tiningnan niya ay ang kasalukuyan. Hindi niya tiningnan gaano kahalaga ang birthright, ano meron dito. Hindi niya ito inaral, hindi siya nagbigay ng panahon, mga kapatid, na tingnang maigi, bulaying maigi, pag-aralang maigi, ano ba meron sa birthright sa pamilya. Dahil kung alam ni Esau kung ano ang meron sa birthright, mga kapatid, hindi niya magagawang ganun lang kadaling ipagpalit ang kanyang pagkapanganay. Ibig sabihin, wala siyang alam masyado. At sabihin natin na meron man siyang alam, pero yung kaalaman niya, yung knowledge na meron siya about the birthright, dahil hindi pa nga angkop sa panahon sapagkat wala pa yung power, wala pa yung inheritance, at sa panahon na nasa pangangailangan siya, ay nagawa niyang ipawalang halaga ito at ipinagpalit niya. Nung oras na yon, kung sabihin pa natin, sa panahon na nandoon siya sa pangangailangan. And verse 33, at sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Last verse, verse 34, at binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lintehas. At siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. So yan po yung description ng Bible sa ginawa ni Esau, mga mahal kong kapatid. Ganon niya ni walang halaga ang kanyang pagkapanganay. So tingnan ko lang kung sa aklat ng Hebrews, mga kapatid, hindi ko siya na-note pero babasahin ko sapagkat ito ay warning ni Apostol Pablo, isang sabihin natin matinding warning sa mga mananampalataya. Sa Hebrews chapter 11, chapter 12 ng Hebrews, simulan natin sa verse 14. Hebrews chapter 12, verse 14.
Sabi diyan, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So, sundan daw natin mga kapatid ang kapayapaan. Sabi nung nakaraan, yung mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano, mga peacemaker. Di ba? Hindi mga troublemaker. Si Brother Michael dati, troublemaker. Pero ngayon, peacemaker na to. Pag merong gustong magamon sa'yo, ganyan mo na lang, Brad. Ganyan. Paano ba yun? Yung ginagawa nila? Pusuan mo na lang. Paano ba doon dyan? Ganito. Di ba? So, may pinupunto si Pablo dahil ang naging buhay po ni Esau at ni Jacob ay naging mortal silang magkalaban. At hinabol na ng kaguluhan itong si Jacob. Kaya sabi dito, follow peace with all men and holiness. So, sundan daw natin ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, makipagpayapaan tayo, at ang kabanalan ay dapat nating pahalagahan. Amen? Yung kabanalan, mga kapatid, sabi diyan, sapagkat without which no man shall see the Lord. So, hindi daw po makikita ng tao ang Panginoon kung hindi siya nasa kapayapaan o kabanalan. And verse 15, looking diligently. Sa English natin, mas maganda sa English. Sabi diyan, looking diligently na inyong pagsikapan, lest any man fail. Lest any man fail of the grace of God. So, pwede palang mahulog o mabigo ang tao kahit andyan ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Lest any root of bitterness is springing up, trouble you. So, pinag-uugutan talaga dito si Esau. Dahil talaga pong nagngit-ngit si Esau. Galit na galit si Esau. Alam niyo ba yon? Galit na galit si Esau sa kanyang kapatid na si Jacob. Kaya sana, mga kapatid ko, yung puso natin walang bitterness. Walang kaguluhan diyan. Bagkus pa ang nariyan ay kapayapaan at pag-ibig. Sabi yan, and thereby many be defiled. Baka marami ang mahawaan. And verse 16, andito na, pinangalanan na, lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthrights. So baka daw po magkaroon sa atin ng isang kagaya ni Esau, Tagalogin nga natin, kapaglapastangan yun eh. Baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan. Di ba, tinalakay ko na to dati, itong mapakiapid ay si Ruben ito, yung panganay ni Jacob, kaya hindi siya pinamanahan dahil meron siyang ginawa. At ang mapaglapastangan naman, pinangalanan mismo ay si Esau. Nasabi yan, nasa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. So, binibigyan ng emphasis, mga kapatid, ng banal na kasulatan ang patungkol sa birthrights. So, balikan natin yung ating teksto. Tutungo tayo sa ikalawang bahagi. Romans 8, 16 to 17, balikan natin. Sabi diyan, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Can we say amen to that? Paano nga ba tayo naging mga anak ng Diyos, mga kapatid? John 1:12, gasgas ng verse sa atin. Ano yung John 1:12? Brother Joshua, pwede mo bang sabihin yung John 1:12? Diba? John 1:12. Sabi doon, ang sino mang tumanggap sa Panginoon at sumampalataya ay binigyan ng karapatan. Diba? Lahat ng nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya by faith, salamat sa ating kapatid Brother Wilson sa pagtuturo ng Sunday, we triumph by faith. At naging mapalad tayo mga tao. Diba? Sa pangaral ni Brother Jerry, we are blessed man because of our Lord Jesus Christ. So by faith, tayo ay binigyan ng karapatan na maging mga anak. Kaya ang mga anak ng Diyos, naging anak sila, mga kapatid,
dahil sa pananampalataya. Wala pa po itong kinalaman sa bautismo ng Espiritu Santo. Pero naranasan na po natin ang muling kapanganakan. Sapagkat ang bautismo ng Espiritu Santo, ito ay ang pagkukonfirm, adoption ito. Ang kaibahan po ng new birth or born again experience sa baptism of the Holy Ghost, ito ay yung new birth at born again, yung beginning. At yung baptism of the Holy Ghost in adoption, ito yung ending. Nakukuha niyo po ba? Pero nasa same line. Same experience na hindi mararanasan ng sino man ang baptism of the Holy Ghost, ang adoption, ang pagko-confirm, ang pagbibigay ng kapangyarihan, ng authority, posisyon sa isang tao, sa isang anak ng Diyos na hindi siya nakaabot doon. Na bagamat anak ka like Esau, na bagamat anak ka like Ruben, pero pwede kang mabigo. Di ba? Nasundan niyo ba mga mahal kong kapatid? May karapatan si Ruben, may karapatan si Esau, pero dahil sa paraan ng kanilang pamumuhay, ipinakita ng banal na kasulatan, napakalinaw na sinasabi ng Biblia, na kaya hindi nila nakamtan ang birthrights, yung posisyon, yung pamana, yung inheritance, yung karangalan. 4 yun mga kapatid glory, di ba? Honor, riches, and power. Mababasa natin yan. Tinalakay ko na ito dati kung naalala niyo. Pero yung 4 na yun ay nawala kay Ruben at hinati-hati yun. Di ba? Imbis na para lang sa kanya, hinati-hati yung 4. Kung naalala yung preaching ko dati, hinati-hati sa mga magkakapatid. At ganon din po itong si Esau, na dapat sa kanya yung birthright ay hindi na ibigay sa kanya dahil sabi doon, siya'y mapaglapastangan, mga kapatid. Mamaya ay bibigyan natin yan ng pansin. So tayo bilang mga anak ng Diyos, ito'y karanasan, mga mahal kong kapatid. Patawarin ako ng Panginoon kung magkamali ako sa pagka-typology natin sa gabing ito. Pero natural type is spiritual. Hindi lahat ng isinisilang, sabihin natin, hindi lahat ng ipinapanganak sa experience ay mananatiling buhay yan. Diba? May mga taong baby pa lang namamatay na. Kaya nga, diba, minsan pinapangaral natin na yung mga hindi kumakain, nagiging bansot. Nakadepende sa tao paano siya lalago at paano siya makakarating doon sa dapat niyang marating. Kaya may mga tao, ito, pakinggan niyo mabuti. May mga tao, si Brother Branham, medyo mabigat po yung sinabi. Ano sinabi ni Brother Branham? May mga taong baptized na ng Holy Ghost, pero mapapahamak pa. Mas mabigat yun. At hindi ko po yung kayang matangnan ngayon. Pinagkakatiwala ko yung sa Panginoon. Hindi ko sinasabing, mali ang propeta nang sabihin niya yun. Mabigat ang kanyang sinabi. Na may mga taong nakaranas ng baptism of the Holy Ghost pero mapapahamak. Pero ako, sa atin, kapag ang isang tao naabot na ang baptism of the Holy Ghost, kasi dito pa lang sa pasimula, di ba, may proseso. Ito yung pag-confirm para sa atin. Na kapag ang isang tao naranasan ang baptism of the Holy Ghost, hindi na siya pwedeng mapahamak. Pero dito sa mga nakaranas ng pagsilang, along the way, ito yung gagamitin nating quotation, scripture dito, Hebrews mga kapatid, ito familiar din sa atin to, pero bibigyan natin ng pansin sa gabing ito. Hebrews chapter 6. Sa verse 4 ng Hebrews chapter 6, tingnan nyo maigi. Ito'y karanasan. It is an experience to them sa mga taong pinapatungkulan ni Apostol Pablo. It is past tense. Tingnan nyo. For it is impossible for those who were once enlightened, past tense, and have tasted of the heavenly gifts, and were made partakers of the Holy Ghost. Lahat ng yan, past tense. Imposible na daw sa mga taong ito, Tagalogin nga natin, sapagkat tungkol sa mga taong minsang naliwanagan. Di ba? By faith. Na-enlighten din sila.
Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, nakalasap, natikman nila ang kabutihan ng Diyos. Naranasan nila ang biyaya ng Diyos. Nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Ano ba ang kaloob ng kalangitan? Biyaya. Hallelujah. At mga nakabahagi ng Espiritu Santo, hindi po yung baptism of the Holy Ghost. Naranasan nila ang Espiritu ng Panginoon. Di ba? Naranasan nila. Na-experience nila. In verse 5, ano sabi sa verse 5? At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. By faith, di ba? Sabi doon, faith cometh by hearing, in hearing of the Word of God. Ibig sabihin, ang mga taong ito, Brother Wilson, meron ding pananampalataya. Pag pinag-usapan lang ang pananampalataya, mga mahal kong kapatid, napakarami pong so-called Christian na may pananampalataya. Salvation, grace. Noong isang araw lang, kahapon, may napanood akong isang preacher. Pati puno, long hair, mga ngaral. Artista yun kung ako nagkakamali. Action star yun, pero kontrabida ang kanyang role. Mga ngaral na ngayon. Nagpipreach siya, ang pinipreach niya ay pananampalataya. Sabi niya, ano bang pananampalataya? What is faith for us? Nagbigay siya ng kwento na meron daw isang magaling na biker. Na yung biker, merong bangin na tinatawid niya mula dito, may bangin tapos may bundok sa kabila. At yung biker na yon, ang galing, nagiyawan yung mga tao, sabi doon, ina-applause nila. Tapos sabi ng mga tao, kung talagang magaling ka, magsama ka ng isang itatawid mo diyan. Walang ni isang nangahas. Lahat takot. Pero maya-maya merong sumigaw, ako. Pagtingin nila, bata. Sigurado ka, Noy? Sigurado ako. Gusto kong maranasan yan. Hindi na nila tinanong yung bata kung sino yun. Sige nga. Hanggang sa to make the story short, naitawid. Nung may tawid na yung bata at may patawid pabalik, in-interview ngayon yung bata. Lakas ng loob mo, Noy. Bakit ka? Basta na lang sumama doon. Hindi mo naman yung kilala. Bakit ka nagtiwala doon? Pwede ka mamatay, pwede ka mapahamak. Kaya ano sagot ng anak? Itatay ko po yun Ano sabi ng preacher? That's faith. At pinagbulay-bulay ko yun. Sabi ko, may punto. Dapat talaga kilala mo yung sinasampalatayanan mo. Di ba? That's faith. Binulay ko talaga yun. Sabi ko, pwede. Kaya lang, may part din sa isip ko na kahit hindi ko pa kilala ang Panginoon, kahit hindi ko pa siya nakikita, kapag sumampalataya ako sa Kanya, maliligtas din ako at makikilala ko siya. So, yung faith na yon ay may tama yon. Pero may pananampalataya, may mga taong kagaya natin, di ba? Nagsimula tayo, hindi pa naman natin kilala ang Diyos. Hindi reveal sa atin ang Godhead, pero naniwala na tayo sa Kanya. Pinakinggan natin yung Kanyang salita, and habang lumalao ng panahon, unti-unti nating nakikilala ang ating Ama. Di ba? Habang pinapalago tayo, mga mahal kong kapatid. So itong mga taong ito ay may pananampalataya. Have tasted the good word of God and the powers of the word to come. Meron din silang knowledge, understanding, revelation kung anong mangyayari sa mga panahong darating. And verse 6, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. Tagalogin nga natin. At saka nahiwalay sa Diyos. Sino? Yung mga taong nakaranas ng biyaya, nagtaglay ng pananampalataya, saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. Ano nga ba yung pagpako dyan, mga kapatid po? Alam niyo po ba na yung pagpakong muli na yan sa ating Panginoon, na inilalagay siya sa hayag na kahiyan, yan ay nasa sanctification process. Mga taong may salita, nagsisimba, di ba? May pananampalataya ako, no? They are justified. Parang yung mga pinanggalingan nating reliyon hanggang sa panahon ni Wesley, ni Luther, na nandun sila sa tinatawag na justification process, mga mahal kong kapatid. They have faith, pero namumuhay pa rin sa mga makamundong bagay.
At yan ang sinasabi ng banal na kasulatan na inilalagay sa muling hayag na kahihiyan ng ating Panginoon. Nakukuha niyo po ba? Na sinasabi ng mga tao, di ba Kristiyano yan? Di ba Kristiyano yan? Di ba nagsisimba yan doon sa uma? Bakit ganyan yung ugali niyan? Sanctification process. Napifail ka doon. Ano meron sanctification process? Obedience sa salita. Pamumuhay ng salita. At may mga taong ito, mga kapatid ko, balikan natin, they have tasted. Di ba? They experience. Lahat ng nararanasan ng mga anak ng Diyos ay naranasan din nila. Kung ano yung nararanasan ng mga totoong Kristiyano, take note for this. Kung ano yung naranasan ni Jacob, yun din po ang naranasan ni Esau. Bakit? They are in the same family. Pinalaki sila ng parehas na magulang. Pero dumating ang araw ng binata na sila, doon nagkaroon ng problema. Lumitaw yung tinatawag na pagtatalaga ng Diyos. At sino tayo para questionin ang Diyos? Actually, lininaw yan ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kasi kinote yan ni Pablo. Kasi pwede talagang may magtanong, bakit ganun? Bakit ganun ang ginawa ng Diyos? Unfair. Ano sabi ni Pablo? Sino tayo para questionin ang Diyos? That's predestination. Diba? Pag binulay mo, same family. Iisang dugo ang dumadaloy. Yung isa ay ordained para ibigin ng Panginoon at yung isa ay para kamuhian niya. Kaya may mga taong same experience sa mga anak ng Diyos. Naranasan nila ang biyaya. Nasa mga pananambahan sila ngayon. Nasa mga pag-awit ng mga papuring kagaya ng ginagawa natin. At baka nga mas okay pa ang kanilang pananambahan kaysa pananambahan natin. Anong paglalarawan ni Pablo sa pagpapatuloy? Verse 7. Sa Tagalog, sapagkat ang lupang humihitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanya ay binukid, ay tumanggap ng pagpapalang mula din sa Diyos. Alin? Yung mga damo. Ito sinasabi ko sa inyo nung nakaraan sa predestination, na yung good and bad, mga kapatid, yung blessing and cursing ay nilagay ng Diyos na pwedeng pakinabangan ng both the unbeliever and believers. At yung bad, na dapat sana hindi para dyan ang mga believers, nilagay ng Diyos, binigyan ka ng free will para mag-glorify mo ang Panginoon. Kaya ang problema, yung pinipili ng tao yung mga bad things, yung mga evil things, mga kapatid. At may mga unbeliever din, may mga predestinado sa kapahamakan na dito sa ibabaw ng lupa, dahil merong free will, nagawa din nilang piliin ang mga bagay na mabuti. Pero darating ang araw, sabi diyan, pag nahiwalay silang muli. Kasi lilitaw talaga ang bunga sa dulo. Di ba? By their fruits you shall know them. Nung una-una pa, halos parihas. Di ba? Tingnan niyo po yung palay at yung dawag. Pag kailangan mo ng panglagbo, kumuha ka lang dyan. Para siyang pampakain sa kalabaw, pakainin niya ng kalabaw. Gawin mong pamaypay, pwedeng pamaypay yung palay, pwedeng gawing pamaypay yung damo. Di ba? Tama po ba? Walang pagkakaiba. Pwede mong parehas gamitin, pwede mong gawing, kumuha ka ng maraming dayami dyan, gawin mong atip. Tama ba? Kumuha ka rin ng maraming dawag, ipunin mo, gawin mo ring atip, gawin mong sasalagan. Pero pagdating sa bunga, kaya sabi ng Panginoon, hintayin ang pagbunga, ang pag-ani. Sapagkat sa araw na yon, doon makikita yung katalagahan nila. So I hope na sa gabing ito, mga mahal kong kapatid, masumpungan natin yung ating mga sarili. Makita natin ang ating mga sarili na nasa isang bahagi ng pagkakatalaga ng Panginoon na nakikita natin na ginagawa natin yung mga bagay na nais ng Diyos sa atin. So, titingnan natin paano natin pinapahalagahan ang birthrights na meron tayo. So, dahil sa pananampalataya, maraming mga tao ang nakaranas ng biyaya ng Diyos. Even the so-called Christians, mga kapatid, ang mga born again.
ang mga Lutherans ngayon, ang mga Wesleyans, napakaraming mga Kristiyano o so-called Christians na nasa iba't ibang denominasyon na they have faiths. Kaya nga ang mga Lutherans, ano yung kanilang mensahe na dala ni Luther? The just shall live by faith. And until now, may pananampalataya pa rin sila. Hindi nga lang sila umabot sa sanctification. Yung mga Wesleyan, sinundan lang nila si Luther. They have faiths. Nasundan niyo po ba? Kaya yung mga Protestante, yung mga Methodista, yung mga Seventh-day Adventist, mga fundamental yan, meron silang pananampalataya. They are very knowledgeable sa Word of God, mga kapatid ko. Pag nakipag-usap at nakipag-sharing kayo sa kanila, kagaya nung nakilala natin, wala kayong may babato. Kaya na magkausap ulit kami, ikaw ang gusto kong makausap. Ibig sabihin, yung mga nakausap na dito, hindi siya nakumbinsi. Kaya nagpaalam agad sa atin. Hindi naman nalulugaran na magkausap kasi bakit? Yung taong ito ay naghahanap, maraming alam, may pananampalataya, iniisip niya na may pananampalataya. Pero, hindi lahat ng may pananampalataya ay makakaabot sa dulo. Kaya, it's not only by faith. Totoo, by faith we triumph. Kaya ang pananampalataya ay nasa unang bahagi, mga mahal kong kapatid, pero alam natin na meron itong mga kasunod na process. So by faith, tayo ay mga naging anak ng Panginoong Diyos. Ephesians 1, basahin natin ito. Ito familiar din, verse 3 hanggang verse 14. So basahin natin ito, patungkol ito sa rights natin. At ito yung tinatawag na new birth rights. Kung ikaw ay Kristiyano na, naranasan mo na ang new birth, naranasan mo na ang muling kapanganakan, sa pamamagitan ng pananampalataya, then may mga rights na ipinakita dito na kinakailangan nating pahalagahan, mga kapatid. Sabi sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, may tinatawag na Ama, sa Apostol Pablo, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na nagpala sa kanila at sa atin, I hope. Amen? Nagpala sa kanilang panahon, naranasan nila ang biyaya ng Diyos at naway same na biyaya at pagpapala ang maranasan din natin sa ating panahon at ito'y mga makalangit na inheritance. Makalangit itong mga blessing, mga kapatid. In verse 4, according as He has chosen us in Him before the foundation of the worlds, that we should be holy, without blame, before Him in love. Part yan ng ating inheritance. Part yan ng glory ng meron sa ating Ama. Kabanalan at walang kapintasan. Sabi pa ng Ecclesiastes, mas maigi ang mainam na dalo, di ba? Yung mas maganda o mas yung pangalan kaysa sa ungkwento, kaysa sa kayamanan. That's glory. Mas maigi yung may magandang pangalan kaysa sa may kayamanan. Kaya itong holiness at itong blameless, ito ay nakakabit sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Do you agree with me? Mga kapatid, wala itong kinalaman sa kayamanan, wala itong kinalaman sa kapangyarihan, may kinalaman ito sa glory, sa kaluwalhatian at karangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And that's part of our inheritance. Gusto nyo ba yung maranasan? Yeah? You are ordained. Ipinanganak ka ngayon sa kaharian ng Diyos like Jacob. Huwag ka lang maging si Esau. Diba? Na dapat mahalaga sa iyo ang birthright. Mamaya titingnan natin ano meron sa twist na magkapatid na ito at sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Bilisan natin, verse 6. To the praise of the glory of His grace, wherein He has made us accepted in the beloved.
Verse 7. Dire-diretso lang natin, Sir Meran. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Yan yung kapanganakan natin, mga kapatid. Dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kapatawaran, na ipanganak tayo by faith. Amen po ba? Do you agree with that? By grace of God, sa pagtutubos ng Diyos sa atin, tayo naging mga anak ng Diyos. Pero hindi doon magtatapos. Dahil yung mga naging anak ng Diyos, kinakailangan nilang lumago hanggang sa marating nila yung adoption. Marating nila yung araw na papatungan ka ng kamay para igawad ang blessing sa iyo. At kailan yun mangyayari? Sa panahon ng bautismo sa Espiritu Santo. You have the power and authority pag nangyari yan. Pero ngayon, mga anak tayo ng Diyos na dinadala tayo sa bahaging yan, mga kapatid. Nasabi dito, wherein He has abounded toward us in all wisdom and prudence. In verse 9, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He has purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Yung mga nangamatay kay Kristo, yung mga santong nangamatay kay Kristo, mga mananampalataya mula sa panahon ni Pablo hanggang sa panahon ni Luther at ni Wesley nangamatay na hindi naranasan ang bautismo ng Espiritu Santo, lahat sila ibabangon. Bakit? Merong inheritance na mamanahin. Amen. Ngayon, nakikita na natin yung hiwaga ng resurrection. Bakit kinakailangan yung mga nangamatay mula sa panahon ni Pablo bumangon muli? Bumalik sa pisikal na kalagayan na para daw yung mga natitirang buhay sa pagbalik ng Panginoon, yung mga mabubuhay mula sa libingan, babaguhing magkakasama. Diba? So merong mystery dyan. At ngayon nakikita na natin na may kinalaman ang bautismo ng Espiritu Santo. Sapagkat ito yung pag-pronounce, diba? Ito yung pag-confirm sa isang anak ng Diyos. In verse 11, in whom also we have obtained an inheritance. Ito na. Meron din tayong inheritance. Pamana. Anong meron sa pamanang yan, mga kapatid ko? Glory, honor, riches, and power. Apat. Ang tawag yan ay fourfold blessing. Sabi yan, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. And verse 12, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Amen. And verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Alin ito? Yung new birth. Ito yung born again experience. Na nang tayo magtiwala sa Panginoon, nang ating tanggapin ng ating Panginoong Jesucristo, John 1:12, tayo ay sinilyuhan. Inampun ka. Di ba? First part ng adoption, kinuha ka. Pero hindi nangangahulugan, papamanahan ka na kagad. Naranasan mo na ang first part ng adoption. Naintindihan niyo ba, mga kapatid ko? Kasi yung adoption process, ito andun yung sa dulo. Pero walang ma-adopt, yung talagang ipinapakita ng Biblia ang adoption, na ipapakilala ka ng anak na magmamay-ari ng lahat ng bagay, maliban na dumaan ka ditong meron kang papel na hawak. Di ba? Kinakailangan merong papiles na pipirmahan na yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng kordero ng buhay. Can we say amen to that? Kinakailangan pag tiningnan yung ebidensya, kaya sabi daw sa binabasa natin, meron tayong, di ba sa verse 14, tuloy natin. Verse 14, which is the earnest. Pag sinabing earnest, pauna pa lang. Di ba, pinangaral ko na to? Meron kang patotoo. Meron kang patunay na anak ka ng Diyos. Hindi ka pwedeng mag-claim sa dulo at angkinin na anak ka ng Diyos at tatanggap ngayon ng pagbabago ng body change, ng glory, honor, power, and riches na wala kang may papakitang birth certificate. You need to have the token. Diba? Kinakailangan may dugo ka ni Kristo. Yun ang token. Sabi ng banal na kasulatan ng
nang lumabas ang mga Hudyo sa Egypt, when I see the blood, I will pass over you. Kailan naganap yung token, yung displaying of token? Bago sila lumabas sa Ehipto, nung gabi. At lahat ng tumanggap ng tanda, lahat ng tumanggap sa salita ng Diyos through Moses, lahat ng nagtiwala kay Moses at nagtiwala sa Diyos, kinaumagahan, magmamadaling araw, nagbubukang liwayway, nagpabautismo sa dagat na pula. Amen! Di ba? Kaya yung mga may taglay na dugo, ano nangyari sa mga may taglay na dugo? Na-spare nila ang kanilang buhay. Yung mga firstborn na ligtas, walang naging hiyawan sa mga anak ni Israel. Bakit? Sumunod sila sa Panginoon. By faith. Pero alam natin kung ano nangyari. Ang pinaka-inheritance nila, yung promised land. Tama po ba? Yung 2 million na lumabas na nabautismuhan sa dagat na pula. By faith, they believe on Moses. Nag-travel sila papuntang ilang, mga mahal kong kapatid, pero ano nangyari? Nabigo sila sa sanctification process. Lahat nabuwal sa ilang. Even Moses. Kasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, ito, typology. Magkakabit ito, connected ito. Yung promised land, inheritance, ang pamana kay Jacob at Esau, inheritance, same. Na kung hindi maiingatan, ang nais lang ng Diyos sa atin, pahalagahan kung ano ang ibinigay niya sa atin. Narinig niyo po ba? Yan ang gusto kong tumaginting sa inyo. Ano ang mensahe sa paksang ito? Napakasimple. Pahalagahan ninyo, pahalagahan natin kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. We are a very privileged people here on earth. Diba? Napakapalad nating mga tao. Ang maging anak ng Diyos, ang maging Kristiyano, napakapalad ninyo. Do you agree with that? Sa dami ng tao sa mundo, sa dami ng pwedeng maging anak ni Jacob, ni Isaac, napakaraming tao noon, napakaraming seed. Pero sa dami ng tao, iilan yung itinalaga ng Panginoong Diyos na maranasan ng mga bagay na ito. At tayo sa huling panahong ito, napakapalad ng mga taong nakilala si Kristo sa kanilang buhay. Amen. Hallelujah. Ano ba ang ibinigay ng Diyos sa atin? What is our inheritance, mga kapatid ko? O sabihin pa natin, who is our inheritance? What and who is our inheritance? Ano sabi ng banal na kasulatan? Repent and be baptized, every one of you, and you shall receive the gifts. Ang pinapakita ng Biblia na inheritance ng mga Kristiyano ay si Kristo mismo. Yan ang meron sa new birth right, yung bautismo ng Espiritu Santo. Ano ang new birth rights? The baptism of the Holy Ghost. Lahat ng nakaranas ng new birth, merong rights. Amen. Pero hindi mo may enjoy ang rights, hindi mo mararanasan yung tinatawag ng rights kung hindi ka makakaabot sa adoption time. Ipinanganak kang anak ng Diyos by faith. Nasa proseso ka ngayon ng pagpapakabanal. Para ka ngayon si Jacob at si Esau. Ang kagandahan, mga mahal kong kapatid, meron ng pattern. Meron ng example na ipinakita sa lumang tipan na sabi ng Biblia, huwag nating gayahin si Esau. Tama po ba? Anong ginawa ni Esau? Winalang halaga niya yung bagay na para sa kanya. Yung ibinigay sa kanya. At tingnan nyo, mga mahal kong kapatid, ang Israel bilang the firstborn. Exodus 4:22. Exodus 4:22, basahin natin. Sabi sa Exodus chapter 4 verse 22,
And thou shalt say unto Pharaoh, nung ilalabas na ang Israel sa Egypt, papuntang promised land sa kanilang inheritance. And thou shalt say unto Pharaoh, kay sabi ng Panginoong Diyos kay Moses, thus says the Lord, itong sabi ng Panginoon, Israel is my son, even my firstborn. Naniniwala kayo sa karma? What happened to Jacob, the firstborn, na kinilala ng Diyos? Inagaw niya, may bagay na pinapakita dyan mamaya, na maganda. In literal, in natural, yung magkapatid na Jacob and Esau, yung dapat sanang birthright na para kay Esau ay napunta kay Jacob. Pero pag pinag-usapan ng spiritual na kalagayan, between the Old Testament, patungo sa New Testament, between the Jews and the Gentile, tingnan niyo, ang kinikilala ng Panginoon na firstborn, hindi kinikilala ang anak ni Isaac, kundi mismo ang Diyos. Ang kinikilala niyang panganay na dapat may karapatan sa pagkapanganay ay ang Israel. Tama po ba? Na dapat sana sila ang mag-i-enjoy ng biyaya. Na dapat sana para sa kanila ang lahat. Pero anong nangyari? Ano yung twist na nangyari? Inagaw ng Gentiles kay Jacob ang kanyang pagkapanganay. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hindi nyo ba nakita yon, mga kapatid ko? Tingnan nyo kung sino yung may masyadong desire sa biyaya ng Diyos. Mga hintil. Naalala yung babae? Habang andun siya sa lamesa, namumulot ng mumo sa isang Hudyo na makapangyarihan. Sabi ng Panginoon, hindi marapat sa aso ang pagkain na para sa mga Hudyo. Ano sabi ng babae? Oo, Panginoon. Ang aso man ay nangangailangan ng mumo mula sa kanyang Panginoon. Ano sabi ng Diyos? Sabi ng ating Panginoong Kristo? Anong klaseng pananampalataya ang meron sa babaeng ito? Alam niyo ba yung kwento na yon, yung Syrophoenician woman? Yan. Tama ba? Syrophoenician. Andyan yan eh. Basta taga ang lahi niya ay, kung ako nagkakamali, Syrophoenician. Pakihanap mo yun. Sabi diyan na makagay sumagot sa... Okay, asan tayo sa Rumerian? Basahin natin, pinakita mo na lang din. Para sa mga hindi pa nabasa ang talatang ito. Basahin natin sa simula. Verse 25, atras tayo sa verse 25. Yan, yung babae. Tapat, lumapit siya sinamban niya, na nagsabi. Tingnan natin sa verse 24. Kung ipapakita yung pagkatao niya dyan. Tingnan natin, Sir Marian. Wala. Sa sunod ibang version siguro. Sa Mark. Pero same, Brother Chad. Sa Mark nga tayo. I-plus mo, Sir Marian. Sa record tayo ni Mark. Okay. Andyan yung ano niya, yung pangalan? 26, Sir Marian. Yeah. The woman was a Greek, Gentiles, a Syrophoenician by nation. And she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. Yan ba yung namumulot ng mumo? Siya rin ba yun? O iba? 27 nga, Sir Marian. Para magkaiba sila? Pero yung pagkatao, same ba ito sa experience? Same sila. Verse 27. Sige, ituloy natin. Verse 27 muna. Verse 27. Tuloy natin pagbasa. But Jesus said unto her, let the children first be filled. So, ang tinutukoy na children na mauna ay yung mga Hudyo. For it is not meet to take the children's bread and to cast it unto the dogs. So, between the Jews and the Gentiles. Sabi ng Panginoon, hindi marapat ang pagkain na para sa mga anak, sa mga aso. Di ba? Ang sakit nun. Yung babae, may pangangailangan sapagkat yung anak niya, inaalihan ng masamang spirito. Lumapit siya sa Panginoon.
Humihingi ng tulong by faith. Ang daladala niya ay pananampalataya kahit hintil siya. And verse 28, and she answered and said unto him, Yes, Lord, yet the dogs under the table eat of the children crumbs. Basahin nga natin sa Matthew, kung paano i-record ito ni Matthew. Balikan natin, Sir Mary Ann. Then Jesus, Matthew na ba yan? Yeah. Then Jesus answered and said unto her, O woman, at ano muna tayo? Atras muna tayo, Sir Mary Ann. Doon sa pasimula ng conversation. 25? 25? Yeah. Then came she and worshiped him, saying, Lord, help me. Ito yung binabanggit ko sa inyo noong nakaraan, di ba mga kapatid ko? Anong dapat nating idalangin sa Panginoon? Lord, tulungan mo ako. Lord, tulungan mo ako. Kung nabibigo tayo, sanctification process, kung may pangangailangan tayo, inaalihan tayo ng maraming masamang spirito. The spirit of anger, hatred, envy, lust, pride of life. Di ba? Ang daming spirits. Kaya dalangin ni David, Lord, renew a right spirit within me and cast me not away into thy presence. And renew a right spirit within me. Bakit? Ang daming spirito na naroon kay David. Murder. Adultery. Lying. Ang dami. Kasabi niya, renew a right spirit within me. Itong babae nangangailangan mula sa Panginoon, kasabi niya, Lord, help me. Pero ang pinagpipray nga niya, hinihingi niyang tulong sa Panginoon, hindi para sa kanya. Para sa kanyang anak. Diba? In verse 26, but he answered, ang ating Panginoon sumagot and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to the dogs. Hindi pwedeng dalhin sa inyo ang kaligtasan, ang salita, the bread of life. Hindi para sa inyo ang biyaya, kundi para sa mga anak. Sino yung mga anak na tinutukoy? Yung mga Hudyo. And verse 27, ang karoon ng twist dito, and she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs. Ito maganda eh. Dito binanggit ni Mark yung master's table. Yung binanggit kasi doon, children's table. Ito ang ganda. Panginoon sa Tagalog. Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. In verse 28, then Jesus answered and said unto her, O woman, hallelujah. Ito ang nais ng Diyos na makita sa inyo at sa atin. O woman, great is thy faith. Be it unto thee, even as thou wilt. Mangyari sa iyo kung ano ang gusto mong mangyari. Gusto ba nating marinig yan sa Panginoon? Ask anything in my name and I will do it. Ask anything and it shall be given. Kailan yan mangyayari? Adoption time. Sabi diyan, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole. Gumaling ang kanyang anak. From that very hour. Ano nangyari, mga mahal kong kapatid? Yung birth rights. Yung right na para sa Israel. May karmang tinatawag. Si Jacob, na inagaw niya yung pagkapanganay, mayroon pala kasing gagawin ng Panginoon later on. Nang dumating ang araw na hindi pinahalagahan ni Israel ang kanilang rights. Ano sabi ni Pablo? Lahat ng rights sa kanila. Ang pagkadiyos sa kanila, the Godhead. Ang mga pangako sa kanila, basa nyo ba yon sa Roma? Ang mga propeta sa kanila, ang salita para sa kanila, ang kautusan para sa kanila. Lahat para sa kanila, wala para sa atin. Lahat ng rights ay para sa kanila. Pero dumating ang araw dahil sa pananampalataya. Amen. Dahil sa pagpapahalaga ng mga hintil sa kung ano ang meron sa Diyos, nakita ng Panginoon na mas nagpapahalaga ang Gentile bride sa kung ano ang meron sa Kanya.
Samantalang ang mga Hudyo, parang basura kung ituring ang biyaya ng Diyos. Nilapastangan nila ang biyayang para sa kanila, ang salitang para sa kanila. Pero salamat, may mga katulad ninyo, kagaya natin, may mga taong nabuhay nung unang panahon na nakita ang kahalagahan, ang kagandahan, ang kayamanan, ang karangalan, ang kaluwalhatian ito na nasa birthrights. Kaya ngayon mga mahal kong kapatid, merong madadagdag sa pagkaunawa natin. Bilang mga anak ng Diyos na binigyan ngayon ng tinatawag na earnest, nakasulat na yung pangalan ninyo sa aklat ng kordero ng buhay. Pag tiningnan, sino ba yung mga inadapt natin? Yung mga nakita natin, nakilala natin mga batang, ito. At magro-roll call na, di ba? When the saints go marching in. When the roll is called up yonder, I'll be there. Kasi baka pag tinawag yung pangalan mo, Dante Morada, Dante Morada, Dante Morada. Bakit walang sumasagot? Lord, busy po doon sa shawarma niya. I'm sorry. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos na nagpahalaga, di ba? Jeremy Utilia. Yes, Lord. At magsisikin doon ang motion ako, Lord. Kasama dapat talaga. Pwede mo nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya ang mga pangalan ng mga tumanggap sa Panginoon, nasa aklat ng buhay, mga kapatid. Pero may mga naroon sa aklat ng kordero ng buhay na kung saan ang mga pangalan nila ay hindi mabubura. They are ordained para ma-adopt. Maranasan nila ang complete adoption, the final process of the adoption. Ito yung panahon na ipapatawag ang mga, di ba? Lahat ng kinaukulan. At ipapakilala sa araw na yan, this is my beloved Son, whom I will please. Hear ye him. Pakinggan ninyo sila. Kaya sa araw ng rapture, ipapakilala ng Panginoon, di ba? Sa araw ng pagpasok sa milenyo, makikilala ang mga tagapagmana ng kaharian. Pero sino sila na magmamana? Sino-sino sila na tatanggap ng karangalan, ng authority at ng kapangyarihan? Ang mga anak ng Diyos, hallelujah, na nag-ingat at nagpahalaga sa kanilang rights. You have the new birth and you have the rights. Dapat kompleto. New birth, rights. Amen. Hindi lamang meron kang new birth experience, born again experience, kinakailangan mong daanan ang proseso na nais ng Diyos para maabot mo yung rights mo. Amen. Ano ang rights natin? The fourfold blessing. Glory, honor, riches, and power. Sabi ng ating Panginoon, hallelujah, pahalagahan natin kung ano ang bagay na Kanyang ibinigay sa atin. I-treasure natin ito, mga mahal kong kapatid. Kaya kung babasahin ulit natin yung teksto natin, magtatapos na ako. Romans 8:16-17. Naibigay ko na ang dapat kong sabihin, mga kapatid. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo na kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. We have the new birth. We have the born again experience by faith. Sinilyuhan tayo, isinulat yung pangalan natin. Lahat ng pangalan ng mga sumampalataya, andun na. Pero kinakailangan makaabot ka sa dulo para sa rights. Sabi diyan, ang ganda dito, pagiging anak ng Diyos. Pero sabi sa verse 17, tingnan nyo na meron sa verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga. Kung ikaw ay anak, you have the rights of the inheritance. Pero may bahaging nagsasabi dito. At mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga ay makipagtiis tayo sa Kanya. Saan?
sa sanctification process. Andyan ang pagtitiis, ang pagpipigil. Pag magutom, walang pera, walang trabaho, magtiis. Dumalo sa gawain na nagtitiis. Amen? Wag na wag niyong ipagpapalit ang inyong inheritance sa pagkain lang. Lalong-lalo na kung yan ay from the stranger. Don't accept food from stranger. Baka may lason yan. Father Joshua. Ang kayamanan natin, ang inheritance natin, si Kristo. Ipagpapalit nyo ba siya? Sabihin nyo, hindi. Tingnan natin pag nagutom ka. Sabi ng Panginoon, sige nga, tingnan natin. Bigyan ko nga ito ng karamdaman mula sa ulo hanggang paa. O, talaga ba? Hindi mo ibibenta yung birthright mo? Magtrabaho ka na, magpaano ka na, ganyan. Sana maging malinaw sa atin yung birthright natin, mga kapatid. Bilang anak ng Diyos, meron tayong karapatan. Hindi lamang karapatan na naging anak, kundi bilang mga anak, meron tayong karapatan sa kung ano ang ipinamana niya sa atin. At kung ano meron sa ating Panginoong Jesucristo, He is the firstborn. Ang kagandahan. Ipinakita ng ating Panginoon na firstborn siya. At hindi niya tinularan si Ruben ni si Esau. At pagdating sa sulat ni Pablo, di ba? Nang sumulat si Pablo, anong tawag niya sa mga mananampalataya? To the church of the firstborn. At tayo rin naman, mga mahal kong kapatid, ay mga firstborn. At ang nais ng Diyos, pahalagahan natin. Individually, lahat tayo panganay. Bakit? Lahat tayo may karapatan at nais ng Diyos, lahat tayo mag-ingat sa karapatan na meron tayo. Huwag na nating ulitin yung ginawa ni Esau, mga kapatid. Malinaw po ba? So ano ang mensahe sa gabing ito? Napakasimple. Ang mensahe sa gabing ito, mga kapatid, anak ka ng Diyos by faith na meron kang karapatan. You have the rights na maranasan ang baptism of the Holy Ghost, the adoption, maranasan ang riches, spiritual riches, ang buong kingdom ng Panginoong Diyos, ang 1,000 years sa paghahari, ang new heaven and new earth. You have the power, you can travel anywhere. Gusto niyo ba yun? I-visit mo na ang Mars. I-visit mo ang iba't ibang galaxy. You can do that. Why? Makapangyarihan ka na sa araw na yan. Ang mga anghel, alam nyo ba ang mga anghel, sabi ng prophet, the angels can travel half a second. At na-experience ko yan sa isang karanasan ko. Sa isang ganyan lang mga kapatid, andun na ako, lampas sa universe. Dinaanan ko lahat. At kapag naranasan natin ang kapangyarihan, nakagaya ng kapangyarihan ng ating Panginoon, hallelujah, purihin ang Panginoong Diyos. Dadalaw-dalawin mo na lang, Brother Jeremy, si Lucifer doon sa dagat-dagat ng apoy. O doon sa, hindi pa pala sa ano eh, hindi pa siya, andun pa siya sa ano, sa kalaliman. Wala pa siya sa lake of fire. Sa 1,000 years, andun pa siya sa bottomless pit. Naghihintay siya ng 1,000 taon doon. And you can visit. Diba? Ang ating Panginoon, bumibisita doon. Ay pinapakita ko, kapag tinaglay natin ang kapangyarihan, wala nang imposible. Pero hindi lang kapangyarihan ito, ang pinakamaganda dito, ang karangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo lahat ay magsitayo, mga kapatid. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Uulitin ko, mga kapatid, lahat ng sumampalataya sa Panginoon, naranasan ang born-again experience. Amen. Do you agree with me? Sumagot kayo. Lahat ng sumasampalataya sa Panginoon, you have tasted the good word, naranasan mo ang salita ng Panginoon, you have the faith, kaya naging anak ka, binigyan ka ng karapatan na maging anak. You have the new birth. Pero hindi doon nagtatapos, mga kapatid ko. Kinakailangan mong pahalagahan ang pagiging anak mo. At kinakailangan mong makita na mayroong nakalaan para sa iyo. Nais ng Diyos na maging marangal ka, banal ka,
Diba? Holy, blameless. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng power and authority. Pero mababaliwala yon, masasayang yon kung hindi natin pangahawakang mainam o maigi, mabuti ang rights natin. Pwede tayong magkamali, pwede tayong mabigo, pero wag na wag nating ipagpapalit yung nakalaan para sa atin. At ang meron tayo, mga kapatid, our inheritance, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Sapat na yon para ipaglaban mo yung right mo. Ano man mangyari along the process, from justification to sanctification, gaano man kahirap ang pagdaanan natin, wag na wag niyong ilalayo at ililihis ang inyong mata sa inheritance ninyo. Sabi ng binasa natin sa main text natin, kung tayo ngay mga anak, tagapagmana nga. At kung mga tagapagmana nga, ay makipagtiis din naman tayong kagaya niyang nagtiis. Para darating ang araw na lumuwalhati rin naman tayong kasama niya. And I do believe, mga mahal kong kapatid, lalapit ang araw na ito, hallelujah, na kung saan igagawad muli ng Panginoon ang kanyang pagpapatong ng kamay. Kung paano pinatungan ng kamay ni Isaac, si Jacob, paano pinatungan ni Jacob si Joseph, at si Joseph naman sa kanyang anak, na si yung bunso, yung kapatid ng Manasi, sino yun? Si Ephraim. Ay gayon ang kamay ng Diyos kung paano pagpapatong na ginawa ni Isaac. May kinalaman ang bautismo ng Espiritu Santo sa pagpapatong na gagawin ng Panginoon sa atin. Maingatan nawa natin, mga mahal kong kapatid. Huwag tayong tumulad kay Esau. Nasabi doon sa isang pinggang pagkain, nagutom lang siya. Nanghihina, gutom na gutom. Ipinagpalit yung kanyang mana. I hope tumatak ito sa atin para anuman ang ating danasin, lagi nating maiisip, mabubulay, na hindi ko ipagpapalit ang inheritance na meron ako, ang right na meron ako, sapagkat ang rights ko ay ang aking Panginoong Jesus. Hallelujah. Pwede ba tayong umawit, mga kapatid? Awitin natin yung thank you, Lord. Thank you, Lord. Yung solemn, yung thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, pwede natin kung anong isunod mo ang verse, Termina. Sunod mong verse. Yeah.
Isang pa. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your love to me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. For my liberty, you sent your Holy Ghost Spirit, that I may praise your holy name. Oh, sa Tagalog, awitin natin. Salamat. 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 Panginoon ko. Salamat. Salamat sa paglaya ko, Espiritu, pangako mo ay aming tinatagnan. Salamat sa iyo, sa iyo. Minsan pa, thank you Lord sa English mga kapatid. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah. Salamat Panginoon sa biyayang itinawad mo sa bawat isa, sa pagpapalaya na ginawa mo, na kung paano pinalaya mo ang iyong bayan, O Diyos, sa lupain ng Ehipto, ay gayon mo kami pinalaya. Pinagkalooban mo kami ng pananampalataya, Panginoon, upang makahulagpos sa sanglibutan, Panginoon. Salamat sa iyong pangunguna, salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na bumigiya sa bawat isa, na tumutulong sa bawat isa. Lord, dapat kang pasalamatan mo rin. Nawa natin ay nalitaas sa aming kalagitnaan sa gabi ito. We bless your name, Lord. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. You sent your Holy Ghost. You sent your Holy Ghost Spirit, that I may praise your holy name. Hallelujah. You sent your home. We need, palitan natin ng we need, that I may praise your holy name. Oh, thank you, Lord. You sent your Holy Ghost. We need, pwede yung palitan sa Mary Ann. We need, kailangan natin. You send your Holy Ghost. We need, that I may praise your holy name. Thank you, Lord. Awitin natin sa marahan sa ulit pagkakataon. You sent
Your Holy Ghost we need, that I may praise your holy name. Thank you, Lord. Can you say amen, mga kapatid? Hallelujah. Kasama natin ang ating Panginoon. Kasama natin siya sa gawaing ito, mga kapatid. Saan man naroon ang dalawa o tatlo nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay naroon sa kanilang kalagitnaan. And one of these days, yung we need na yan ay magiging within. Hindi lamang God with us, Christ with us, kundi God in us. Nananahang Diyos, nananahang Kristo sa ating mga puso. Sabi ng ating Panginoon, darating ang araw, pag nagawa nating ibigin siya ng buong buo, mananahan siya sa atin kasama ang Ama. We will make Him our abodes. At sa araw, mananahan ang Panginoon sa atin. Mananahan ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At ipaparanas ang inheritance na para sa atin. Tayo manalangin sa isang maikling panalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Napakinggan namin sa gabing ito sa pagtuturo at pangaral ng iyong salita na meron kang mga anak na kinikilala, Panginoong Diyos. Sila na tumanggap sa iyo nang ikaw po'y magkatawang tao. Ipinahayag mo ang iyong salita. Since then, Lord, mula sa Jerusalem, may mga sumampalataya sa iyo. Hanggang ngayon, lahat ng tao na kumikilala sa iyo, tumanggap sa iyo, ay binigyan ng karapatan na maging mga anak. Pero sa likod pala nito, Panginoon, o sa unahan nito, ay merong rights. At ito ang mas pinakamahalaga, Panginoong Diyos. Nakita namin sa gabing ito na ang new birth, ang born again experience, ang pagiging anak, ay merong higit pang karapatan na naghihintay sa amin. Na ito'y inalintulad sa birthrights, hallelujah, na yung ibinigay sa bayan ng Israel sa lumang tipan. Na kung paanong ipinakita mo sa kasaysayan na merong isang isaw na nabigo, na huwag naming tularan. At nang ikaw po ay magkatawang tao, Panginoon, ikaw ang firstborn. At nasa iyo ang lahat ng karapatan at wala kang sinayang. Nilakaran mo, Panginoong Diyos, ang paglakad ng isang tamang kalagayan ng panganay na may pagpapahalaga sa karapatan. At kami, Panginoon, ay nais mong maging mga panganay din. Kung kaya tinawag mo kaming the church of the firstborn, sapagkat narito ang mga anak mo na binigyan mo rin po ng karapatan. Dakilang Diyos, tulungan mo po ang bawat isa amin. Totoo, marami pong trials and sufferings na pinagdaraanan. Kung paanong si Esau, Lord, nagutom, na dahil sa karanasang yon, ipinagpalit niya, pinagbili niya ang kanyang karapatan, ay marami sa amin kung minsan ay humahantong sa ganung kalagayan na hindi ka namin napapahalagahan, Panginoon, ang iyong salita. Napakadali para sa amin ang tumalikod. Napakadali para sa amin ang hindi magpahalaga sa iyong salita. And Lord, patawarin mo po ang sinuman. Salamat na lamang sapagkat mapiyaya ka sa aming panahon. Meron kang allotted time na ibinigay sa amin, Panginoong Diyos. Hallelujah na. Nawa, pahalagahan namin ito. Nakagaya na sinabi ni Pablo, na kami mga ministro ng pakikipagkasundo, na natatagubilin sa inyo, na huwag niyong lapastanganin ang biyaya na ibinigay ng Diyos sa inyo. Lord, sana po, sa mga huling araw na ito, mas ma-appreciate namin ang iyong biyaya. Na huwag namin itong pawalang kabuluhan, kundi bagkus pa, Panginoon, bigyan namin ito ng malabis na kahalagahan sa aming mga buhay. Na magkakaroon kami ng pagbubulay, ng pag-iisip, na kagaya na sinasabi mo, 7 beses papakaisipin bago magpasya ng isang bagay. Lalong-lalo na kung ang mga bagay na aming gagawin ay maglalayo sa amin sa iyong kalooban, o maglalayo sa amin sa gawain, o sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa. Ang aming mga kapatirang nalayo, Panginoong Diyos,
Abutin mo sila. Hipuin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng desire sa kanilang puso. At hayaang minsan pa na maibalik sila sa gawain, Panginoon. Lord, maraming salamat. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa inspirasyon sa gabing ito. Salamat po sa karapatan na pinagkaloob mo sa amin. Karapatan na maging mga anak ng aming mga pangalan ay nakatala sa aklat ng kordero ng buhay. In one of these days, Lord, magkakaroon ng roll call. Hallelujah. May pagtawag. At isa kami sa sasagot. Yes, Lord. Hallelujah. At sasabihin mo, magalak ka, aking anak. Pumasok ka sa kaharian ng iyong Ama. Hallelujah. Oh, what a joy, Lord, sa araw na yan. Grace, grace. Hallelujah. Amen to thy word, Lord Jesus. Nakagana sinasabi ng kasulatan. Darating ang araw na magiging sigaw ay biyaya, biyaya, biyaya. Pagliligtas, pagliligtas. Kaluwalhatian, kaluwalhatian. O Panginoong Diyos, maraming salamat. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Sa iyo namin malugod na pinagkakatiwala ang aming mga buhay, Panginoong Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa amin. Tulungan mo ang bawat isa na may matinding pangangailangan sa Lord. Unang-una na po sa spiritual na kalagayan ng aming mga buhay. Marami kaming mga weaknesses, Lord, na nagiging balakid dahilan ng aming ng paglago namin sa spiritual na kalagayan. Maraming mga kakulangan na nagiging dahilan, Panginoong Diyos, ng pagkaudlot sa mga bagay na dapat sana'y nagagawa namin sa iyong kalooban. Tulungan mo po ang bawat isa, Lord, na maging malinis nawa ang aming mga puso sa iyong harapan. Lord, sanctify us. Cleanse us, Lord. Hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa amin. At hayaan ang pangailangan sa pisikal, Panginoon, ay sumunod na lamang. Maranasan namin ang kapangyarihan mo, ha? Na kahit ang mga imposibleng bagay na tila ba sa paningin namin ay imposible, ay mararanasan namin ang hibala at kapangyarihan mo sa mga huling araw na ito. Na kapag tumingin kami sa may mga karamdaman, ang nakikita namin ay kagalingan, pag-asa, kapangyarihan, kaluwalhatian, kapangyarihan, Panginoon Diyos. Ngayon sa panahon namin, pag nakakita kami ng may karamdaman, kagaya ng pagdalaw namin kahapon, kalungkutan, pagkasipahayo, kabigatan, Panginoon. Bagamat may pag-asa, pero tila po ba wala kaming magawa. Pero patuloy kaming umaasa sa iyo, Panginoon Diyos. Naghihintay ng tamang panahon ng paggawa mo. Alam ko may dahilan ka sa lahat ng ito. Tulungan mo lamang kaming maingatan, Panginoon, ang karapatan namin na hindi kami bibitaw ano man ang aming maranasan. Kagutuman man, kahubaran man, kahirapan man, pag-uusig man. Ano man ang pwede naming maranasan, Lord, tulungan mo kami. You may inspire us always, Lord, na panghawakang maigi ang karapatan na binigay mo sa amin. Lord, maraming salamat. We give you thanks, we give you praise, we give you honor. And we ask all these things in prayer in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says Amen. Amen and Amen.